Kasi hindi po mamatay-matay itong istorya. Kahapon pa yan ng umaga, di ho ba, na tumawag na ho tayo sa inyo, sa leadership, tumawag tayo sa minority, majority, pati sa kay speaker. Wala naman ho tayong narinig at wala naman ho talagang medyo nagulantang tayong lahat doon. Kung right now, after 24 hours, kahapon pa ito ng umaga hanggang ngayon, wala ho ba kayo naririnig pa or have you already spoken to Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teacher? Nakausap niyo na po ba siya kung ano bang meron, anong nangyari, Kong Dalipe? Well, I was able to meet with Minority Leader Nonoy Libanan. Opo. There was nothing mentioned about any impeachment. Opo. Complaint against any official of the country. And I'm referring to, there's nothing, Vice President, na wala po any member of the Supreme Court or any Constitutional Commission. And, the Ombudsman, wala. Nothing, anything about any impeachment against any impeachable officers. So right now yung mga rumors na kumakalat that we are going to impeach the Vice President, we treat them as rumors. There's no truth to them. Kasi ang tanong ko nga, Kong Erwin at Aljo, yes, ang first tanong ko, may ginawa bang culpable violation of the Constitution ng ating Vice President? Tama, opo. Second, may ginawa ba siyang treason? Third, may ginawa ba siyang bribery? Fourth, may ginawa ba siyang graft and corruption? Mayroon ba siyang ginawang other high crimes or may ginawa ba ang ating Vice President betrayal of public trust? Opo. So right now, as majority leader, I don't see anything. Nobody has filed anything. So these are all rumors. So ang gusto nga natin, we would like to call for unity among all our national leaders. We should all rally behind the administration of President Bongbong Marcos Jr. Hindi yung ganitong mga rumors. So right now, as far as the head of the majority bloc in Congress, and you there as a deputy majority leader, wala tayong nakita na any culpable violation ginawa yung Vice President natin. Hindi ko nga alam kung ano yung mga dahilan, kung meron ba. So right now, I don't see any complaint. It should be supported by substantial evidence, and there should be justifiable reasons. And it was still passed through a constitutional process. Sir, sa pakiramdam niyo ho ba may pumapaypay sa issue na ito? Kasi ito ay nag-ugat lahat doon sa CIF. Ngayon parang merong grupo o may tao na pinapaypayan itong issue niyo para lumaki na lumaki. Ay hindi ho ba ang instruction sa atin ni Speaker bago umalis continue what you're doing, get ready for the BICAM, tapos ipasa itong mga priority bills ng Pangulo, pero suddenly biglang lumutang ito. Parang nararamdaman niyo ba may grupo o tao na pinapaypayan itong issue na ito para magalit po sa kampo ni BP Sara sa Kongreso at lalong pag-awayin pa po si Speaker at BP Sara, Madjo? Sir? Yes, I'm sure. Maybe a group or sector, I do not know, for whatever reason, anumang dahilan nila, that they would want to spread these rumors. Kasi sa House, which is, the House of Representatives, which is has the exclusive power for this kind of process, which is the impeachment process, wala naman tayong nakikitang kung ano. So I'm right now I'm still trying to figure out what is the real intent of the group or a group of persons that would want to spread such rumors. Wala naman Wala pa ako. Actually, I'm trying even to backtrack and try to think meron bang mga merit yung mga ginawa na ginawa ni Vice President Sara Duterte that would merit her an impeachment complaint. So far wala pa akong nakikita. Sir, so I do not know ano talaga. Sir, siguro gusto lang nila pag-aawayin. Sir,
may katanungan ho dito sa mga viewer ho natin sa PTV. Ito po ay sinasabi, tatayo ho ba ang impeachment kung may magfa-file ang impeachment laban kay BP Sara sa Kongreso? Ang basis lang po ay CIF. Tatayo po ba? Yan po yung tanong nitong isang... right now, I cannot answer that kung tatayo o hindi. Because we have to, it's a process. You need the support of at least 1/3. Convincing 100 congressmen. The one who will file it should have basis. You know, it's very difficult even to convince 1, 2, or 3, 4, 5, or 10. Because each congressman would not just right there and then decide on anything without studying it. Tama. So ang question, kung magpa-file ba, kung tatayo ba, it remains to be seen. Ano ba yung pag-file ba niya? It's just an adventure of a legislative adventure trying to destroy a person or malign a person. Ano ba yung intent niya? So, pag-aaralan pa yan. Right now, I cannot even say kung tatayo because first, none has been filed. Tama. So, we do not know yet. If one has been filed, then that's the time we will study it. Ano ba ito? Kalokohan ba yung mga kanyan? Gusto lang ba nito manggulo? So, it remains to be seen if there will be one filed. And second, if it will be filed, may form and substance ba yan? Hindi naman basta-basta eh. As I mentioned, there should be justifiable reasons. Tama. Substantial ba yung evidence? At yung proseso, Congressman Erwin and Aljo, it's a rigorous process. No, you have to have significant evidence for it to prosper. So it's not easy unless, I do not know from where will that group or that person or that congressman will get evidence. Right now, I don't see anywhere where he or she can get evidence which would merit an impeachment complaint. So right now, wala akong nakikita. Munting ako nalaglag sa upuan ko, ma'am. Nag-attend ako ng seminar kahapon ng schooling para doon sa legislative, executive, yung mga bagitong congressman. May mga nag-text sa akin na media men and women natin sa House, sa press corps, sinasabing, pakisagot nga itong sinabi ni Congresswoman Castro na merong gumugulong ngayon na impeachment complaint laban sa BP. Sabi ko, kaya tinawagan ko agad si Madjo, tinawagan ko si Minority at tumawag ako sa staff ni Speaker. Ang sabi naman nila lahat, wala kami naririnig. I don't know, baka gusto mong kausapin rekta si Congresswoman Castro. Kaya nga, ma'am, we'll give you the floor now. Ma'am. Sige po. Well, medyo matagal na rin niyang tinanong ng media sa akin. Opo. Sinabi ko nga na parang merong mga usapan, pero mga kwentuhan lang naman ito, pero matagal nang nangyari yan. Okay. August pa yan eh. August, September pa yata yan. So, wala akong sinasabi na meron nang gumugulong. Wala pa naman. Katulad ng sinabi ni Madjo, siya yung sa Rules Committee. Kung mangyayari yun, magsisimula naman sa Rules Committee. And as far as Makabayan is concerned, premature pa yan, yung tungkol dyan sa impeachment dahil wala namang citizen na meron na ba na citizen na nagpapa-endorse sa kanino mang congressman. So, as far as we are concerned, Kong Erwin and Aljo, wala po kaming dyan, wala po kaming alam. Pero, ang sinasabi lang namin na meron noon pa yan na gumugulong na, hindi siya parang usap-usapan lang, kumbaga mga usap-usapan lang ba na kung may magpa-file ng casual impeachment. Talk lang, parang ganun. Casual, yes. Casual yung talk. Casual, yung mga usap-usapan lang natin sa mga cafeteria, sa mga ganun, sa coffee shop. Minsan nga natanong din sa amin yan, kung magpa-file kami. Sabi ko wala. Premature lang yung yung sinasabi na magpa-file kami. Nakikita ko kasi kung France ay parang may grupo o tao na pinagtagpi-tagpi, kinonek yung CIF, kinonek yung pagkatanggal ni former President Arroyo at Deputy Speaker Ungab sa pwesto. So, may tinatagpi-tagpi ito ngayon. Tapos marami pa lumipat sa PDP to lakas. Nagka-idea na kinonek-connect nila ngayon,
parang ginagawa nila ngayon, pinapaypayan nila yung issue na, susunod na ito, i-impeach na si VP Sara. So, ganun siguro nangyayari. Baka, Tingin nyo ba ganun din? Ang tingin nyo na merong pinapaypayan po itong issue na ito? Yes, baka merong grupo na nag-e-effort na tama nga yung sinasabi mo, no? Kino-connect yung lahat ng mga nangyayari sa Kongreso. Normal na proseso lang naman yung ginagawa natin. Kung titignan natin, di ba, Erwin? Yung ating mga ginagawa doon Kaya, syempre, pinagsimulan nitong usapin ng mga kung ano-ano sa Kongreso ay itong pagbusisi natin sa CIF na normal naman na trabaho. So, kung i-connect nila yan sa mas mataas pa na mga proseso, so wala pa tayo sa ganon. Wala pa kami sa ganon. Kong, panghuling katanungan na lamang bago ko kayo i-turn over kay Aljo Bendijo. Ang sabi po ni dating Pangulong Duterte na interview sa SMNI ay magpapakulong na lang daw siya doon sa kaso na sinampan yung grave threat. Ano yung reaction niyo rito, Kong? Well, that is premature. Hintayin niya muna yung magiging desisyon ng husgado. Kasi we are rule of law, di ba? Not rule of man. So, nagdadrama ba siya? So, parang drama naman yung sinasabi niya. So, abogado siya. Alam niya naman siguro yung proseso ng hustisya sa atin. So, hindi ka naman basta-bastang magpapakulong ng tao na katulad ng ginagawa niya, no? Alright. Ay, may pahirit pa siya. Sana all. Si PRRD. Pagpapakulong ako, sana all. Well, so hindi naman di ba, tayo naman kung Erwin naniniwala tayo sa justice system, rule of law. Kung mapatunayan ng husgado, di antayin na lang niya. So hindi naman pwede yung basta-bastang magpakulong.